Summer is waving and the beach is calling. Kaya naman si Leslie heto't excited na sa bagong resort sa Batangas na target nilang puntahan ng kanyang mga kaibigan. At tulad ng marami sa atin, ang mga bakasyong ganito talagang pinag-iipunan ni na Leslie. Kaya naman masinsin sila kung mag-research at magplano. Isa sa mga paraan nila ng mga kaibigan para matiyak na sulit ang gasto sa bakasyon ang pag-check sa mga review at comments sa napupuso ang destinasyon. We read comments kasi sa isang post. Tapos, yung comment na yon, yung nag-comment, minsan pini-personal message namin through Facebook, social media, kung legit ba yung comment nila dun sa beach resort na yon. Hindi lang isa, kumbaga marami din. Very good yung ganyang pag-iimbestiga kung legit ang bakasyon ng pupuntahan ayon sa PNP Anti-Cybercrime Division. Lalo't ngayong magsa-summer na at paparating na rin ang Semana Santa, inaasahang dadami pa ang nauusong vacation scam. Yung tinatawag po nating vacation or accommodation scam po ay karaniwang ginagawa po ng mga cybercriminal sa pamamagitan po ng pag-post ng mga fake staycation or resort offers po. Sa unang 2 buwan pa lang ng taon, 29 na reklamo na ang natanggap ng PNP-ACG mula sa mga na-scam ng peking accommodation at staycation offer online. Ilang mga red flag ika nga o mga senyales sa maaring scam ang isang alok na accommodation kung ito'y too good to be true o di hamak na mas mura kumpara sa mga kahalintulad na resort. Pwede rin mag-check sa LGU kung totoo ang nasabing lugar o hotel, kung may address ba ito at telepono, at kung ito'y rehistrado. Agad din magduda kapag tila nagmamadaling maningil ng down payment ang katransaksyon. I-check din ang mga larawang ginagamit na pang-akit dahil maaring peke o nakaw na larawan lang yan mula sa ibang website. Sakali namang mabiktima, payo ng PNP-ACG. Mahalaga pong itago natin lahat ng evidence po, tulad ng screenshots ng conversation, resibo ng bayad, account details po ng scammer po, at yung mga link ng pages po or mismong account po na ginamit ng scammer po.